No, ang ating po pag-uusapan mga kaibigan at mga kapatid ay pinamagatan po itong The Last Words of a Dying Man. Ano ang nais iparating ng bugtong at buhay na Diyos sa kanyang mga huling salita doon sa Kalbaryo ng Krus? Ano nga ba mga kaibigan at mga kapatid? Di ba, meron tayo mga kakilala, mga kaibigan at mga kapatid na kapag lalong-lalo na yung mga ninuno natin or yung mga kalulalulahan pa natin na pag alam na nila na malapit na yung kanilang oras, 'di ba, nagbibilin sila ng mga huling salita, mga huling habilin, ganon. And some of the great Bible patriarchs took special note when they saw their time was coming. Madalas silang magbibigay ng mga pangwakas na salita, mga kaibigan at mga kapatid, o nagsasabi sila ng mga bagay o mga makahulugang bagay bago sila lagutan ng kanilang hininga. At nakikita din yan natin mga kaibigan at mga kapatid nung time ni Joshua. Tinipon ni Josue ang buong Israel at binigyan sila ng huling payo. Sinabi dito ni Josue, mga kaibigan at mga kapatid, na magpakatapang kayo. Gaya ng sinabi ni Moses sa kanya nung si Moses ay nung iniwan ni Moses kay Josue ang bayan ng bugtong at buhay na Diyos. At dinagdagan pa ito ni Josue, mga kaibigan at mga kapatid. Sabi po niya diyan sa Joshua 24 verse 15, purihin ang nag-iisa bugtong at buhay na Diyos. At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran, ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong ninuno sa Mesopotamia o ang Diyos ng mga Amoryo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinitirhan. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Sabi dito ni Josue, mga kaibigan at mga kapatid, na choose for yourselves this day. Hindi po sinabi dito ni Josue, mga kaibigan at mga kapatid, na bukas o mamaya, kundi sinabi po ni Josue dito, mga kaibigan at mga kapatid, na choose for yourselves this day, ngayon, kung sino ang iyong paglilingkuran. 'Di ba? Para sa atin mga kaibigan at mga kapatid, tayo ay nananampalataya sa bugtong at buhay na Diyos. Hindi tayo pwedeng mag-serve sa dalawang masters, 'di ba? Sabi nga ng ating mahal na Sister Debra Israel at ganoon din sa ating mahal na Pastor Lai, na we cannot serve God and Mammon. Dapat isa lang po talaga, mga kaibigan at mga kapatid. At sabi pa dito, mga kaibigan at mga kapatid, katulad po ni Apostol Pablo, sumulat din po siya ng isang bagay na parehong nakapagpapatibay kapag nahaharap tayo sa mga pagsubok o mga pagbitay. Diba? Sabi po niya dito sa 2 Timothy chapter 4 verse 6 to 7, purihin ang bugtong at buhay na Diyos, for I am now ready to offer, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight, I have finished my course, and I have kept the faith. Sabi po dito ni Apostol Pablo, mga kaibigan at mga kapatid, fought the good fight. Nananatili po siyang matatag sa kanyang pakikipagbaka spiritually. At sinabi pa po niya dito, mga kaibigan at mga kapatid, finish the race. Na kumpleto po ni Apostol Pablo ang gawain na ibinigay o itinalaga ng bugtong at buhay na Diyos sa kanya bago po natapos ang kanyang oras, at keep the faith. Nananatili po siyang tapat sa paglilingkod sa bugtong at buhay na Diyos at sa totoong doktrina na ibinigay ng bugtong at buhay na Diyos sa kanya. Ngayon, mga kaibigan at mga kapatid, pag-uusapan na natin yung the last words ng ating bugtong at buhay na Diyos doon sa Kalbaryo ng Krus. Ano ba yung last words? Yung final words ng ating bugtong at buhay na Diyos. Yung huling pahayag ng bugtong at buhay na Diyos sa Kalbaryo ng Krus, yung huling statement po niya ay napaka-meaningful po para sa atin. Lalong-lalo na po tayo ay nananampalataya sa nag-iisang bugtong at buhay na Diyos. Yung binigkas po ng bugtong at buhay na Diyos, yung 7 pahayag, bago po siya nalagutan ng hininga, mga kaibigan at mga kapatid, ito po ay mga salitang kapansin-pansin. Kumbaga, magiging inspiration natin siya sa ating pananampalataya sa bugtong at buhay na Diyos habang tayo ay andito pa po sa mundo.
Dahil po, sinabi po dito, because He is the Messiah. Ang lahat ng kanyang sinabi ay inspirasyon at ang mga huling sinabi ng bugtong at buhay na Diyos, yung huling pahayag ng bugtong at buhay na Diyos ay napakahalaga para sa atin. Natuklasin po natin ito mga kaibigan at mga kapatid, ang kanilang spiritual na kahalagahan. Considering why our Lord Jesus Christ said what He said. Kung bakit sinabi ng bugtong at buhay na Diyos yung mga katagang iyon, yung mga salitang iyon, mga kaibigan at mga kapatid. At naniniwala po ako na matutunan natin ang mga pahayag na ito na binubuo bilang isang espesyal na mensahe para po sa bawat isa sa atin. At naniniwala din po ako sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos na makatitiyak tayo kung ano ang kanyang mga unang salita at ang kanyang mga huling salita. Yung pinahayag niya doon, the 7 last words. But hindi po yung pagkakasunod-sunod nito mga kaibigan at mga kapatid yung goal natin. But kung gaano po ito kamahalaga at kung gaano po ito kaimportante, lalong-lalo na po sa ating espiritual na buhay, sa ating pananampalataya sa bugtong at buhay na Diyos. Sinabi sa atin ng banal na kasulatan mga kaibigan at mga kapatid na tayo ay napako sa krus kasama ni Kristo. At naniniwala ba tayo doon mga kaibigan at mga kapatid? Kung naniniwala tayo na napako tayo sa krus kasama ng bugtong at buhay na Diyos, dapat yung mga salita ng bugtong at buhay na Diyos ay siya ring ating mga salita. Ano bang unang sinabi ng bugtong at buhay na Diyos? Ano ba yung unang lumabas sa bibig ng bugtong at buhay na Diyos habang siya ay nakapako sa kalbaryo ng krus? Sabi niya dito mga kaibigan at mga kapatid, take note niyo po. Kung itong 21,000 viewers talaga natin ay talagang nakikinig sa ating palatuntunang Pastor Lahi Live, ano ang unang sinabi ng bugtong at buhay na Diyos? Father, forgive them. Comment nyo po mga kaibigan at mga kapatid, kung kayo po talaga ay nakikinig sa gabing ito, i-comment nyo kung ano yung unang sinabi ng bugtong at buhay na Diyos. Sabi niya dito sa Luke chapter 23 verse 34, purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Father, sinabi ng bugtong at buhay na Diyos, Father, forgive them, for they know not what they do. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ito yung unang mga salita na lumabas sa bibig ng bugtong at buhay na Diyos. Nang dumating sila doon sa bundok mga kaibigan at mga kapatid at ipinako nila sa krus ang bugtong at buhay na Diyos kasama yung dalawang kriminal na imininsahe ng ating mahal na Sister Debra Israel nung nakaraang Martes. Kung nanood kayo ng palatuntunang Pastor Lahi Live, meron siyang dalawang kriminal, magnanakaw, na kasama doon ipinako sa krus at ang bugtong at buhay na Diyos ay nasa gitna at yung isang magnanakaw ay nasa kanan at yung isa ay nasa kaliwa. At sinabi ng bugtong at buhay na Diyos sa kanyang ama na nasa langit na mga langit, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Imagine mga kaibigan at mga kapatid, kung tayo ay inakusahan ng maraming tao na nakagawa tayo ng karumaldumal na krimen na hindi naman natin ginawa. Minsan, mga kaibigan at mga kapatid, ginajustify pa natin yung ating sarili. Sinasabi pa natin na hindi natin yan ginawa, ganito, ganyan. Meron tayong, kumbaga, nag-explain pa tayo sa tao. But instead na maniwala sila mga kapatid, sinampal ka, dinuraan, pinahirapan ka, and worst mga kaibigan at mga kapatid, papatayin ka. Now, ano yung mararamdaman mo kung yan yung nangyari sa iyo? Diba? Kung kasi nandito pa tayo sa ating flesh, makakaramdam din tayo ng galit. Kumbaga, lumalaban tayo mga kaibigan at mga kapatid. Pero ang ating bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat, na-experience po niya yan. Na-experience po ng bugtong at buhay na Diyos na sinampal, dinuraan, pinahirapan, at worst, at ipinako pa siya sa kalbaryo ng krus. And I believe, mga kaibigan at mga kapatid, na ang bugtong at buhay na Diyos ay nag-offer po siya sa atin ng kapatawaran para po sa ating lahat.
Hindi lang para sa iyo, para sa akin lang, kundi para sa lahat ng tao dito sa sanlibutan. Na bakit po ito napaka-importante para sa akin, para sa inyo, o para sa ating lahat na mananampalataya sa bugtong at buhay na Diyos. Dahil maliban po kina Adan at Eva, ang mga tao, tayo, dumating tayo sa mundong ito bilang alipin ng kasalanan. Meron po tayong mga original sin na galing pa po sa ating mga ninuno kina Adan at Eva, di ba? At yun yung ginawa ng bugtong at buhay na Diyos dahil sa kanyang napakalaking pag-ibig para sa ating lahat, ibinigay niya ang kanyang nag-iisang anak. Yung natao tayo sa being ignorance, mga kaibigan at mga kapatid, yung hindi natin alam kung sino yung bugtong at buhay na Diyos, kailangan pa nating saliksikin ang banal na kasulatan para malaman natin kung ano ba talaga ang totoong doktrina ng bugtong at buhay na Diyos. Kasi sinabi ng bugtong at buhay na Diyos doon sa Kalbaryo ng Krus, mga kaibigan at mga kapatid, sa atin ngayon, sinabi ng bugtong at buhay na Diyos, Father, forgive them, for they do not know who you are. They do not know na sinaktan ka nila dahil sa ating kasalanan. Hindi natin alam na sinaktan ng bugtong at buhay na Diyos, dinuraan ng bugtong at buhay na Diyos para sa ating kasalanan, mga kaibigan at mga kapatid. Sabi nga ng ating mahal na Sister Deborah Israel, na kung gusto mong manakit sa iyong kapwa, gusto mong manghusga, mangutya, manghatol sa iyong kapwa, balikan mo ang kalbaryo ng krus kung saan ipinako ang bugtong at buhay na Diyos para po sa ating kasalanan. And He was talking to you, or sa atin ngayong gabi, mga kaibigan at mga kapatid. Ikaw at ako, responsable tayo kung bakit napako ang bugtong at buhay na Diyos sa kalbaryo ng krus. Ito po ay dahil sa ating mga kasalanan. Namatay po ang bugtong at buhay na Diyos dahil po sa ating kasalanan. Para po, para po mabayaran yung ating mga kasalanan, mga kaibigan at mga kapatid. Dahil di ba sabi po ng Romans 6:23 na ang bayad ng kasalanan ay kamatayan, di ba? For the wages of sin is death, but the gift of our Lord Jesus Christ is a life eternal through our Lord Jesus Christ, di ba? Ang bayad po ng kasalanan, mga kaibigan at kapatid, ay kamatayan. Pero po ang gift po ng bugtong at buhay na Diyos, o biyaya ng bugtong at buhay na Diyos sa pamagitan ng kanyang bugtong anak, ay buhay na walang hanggan. Kaya sinabi po dito, mga kaibigan at mga kapatid, na tayo ay responsable kung bakit napako ang bugtong at buhay na Diyos doon sa kalbaryo ng krus, at kung bakit niya po nasabi yung mga katagang iyon doon sa kalbaryo ng krus. At yun yung dahilan, mga kaibigan at mga kapatid, kung bakit kailangan din natin na yung salita ng bugtong at buhay na Diyos ay yun din yung ating dapat maging salita. Diba sabi po dyan sa Colosas 3:13, purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Colossians chapter 3 verse 13, purihin ang bugtong at buhay na Diyos, forbearing one another and forgiving one another. If any man have quarrel against any, even as Christ forgive you, so also do ye. Mga tiisan kayo sa isa't isa, mga kaibigan at mga kapatid, mga patawaran kayo sa isa't isa, kung ang sino man ay may sumbong laban kanino man, na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. So tinuturuan po tayo dito ng bugtong at buhay na Diyos na magpatawad sa ating kapwa. God wants us to forgive as Jesus forgives us. Minsan, mga kaibigan at mga kapatid, hindi po madali para sa atin yung magpatawad, di ba? Kasi ang tawag niyan, nasa flesh pa lang tayo, mga kaibigan at mga kapatid. Minsan nga, kahit bata, magsabi ka ng maririnig mo, mag-aaway sila. Yung isa humihingi ng tawad, pero yung isa hindi na kumikibo. So kumbaga, napakahirap po para sa atin yung magpatawad, hindi ba? Lalong-lalo na sa mga adults. Minsan sinasabi pa nga dati, nung hindi ko pa alam na
paano mag-address ang bugtong at buhay na Diyos. Hindi ko pa natuklasan patungkol sa karian ng bugtong at buhay na Diyos. Mga naririnig ko sa mga kapitbahay, kahit pamilya natin, mga kaibigan at mga kapatid. Kapag may kagalit yan, okay lang sa kanila na kahit ilang taon na hindi kayo magkikibuan. Kasi mahirap magpatawad. 'Di ba? Pero tao lang din tayo, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya't kailangan nating ipanalangin sa bugtong at buhay na Diyos na bigyan niya tayo ng puso mapagpatawad at mapagpakumbaba. Binigyan tayo ng kakayahan ng bugtong at buhay na Diyos kasi gusto niya na maging ehemplo siya ng pagpapatawad. Remember, mga kaibigan at mga kapatid, na ibinuhos ng bugtong at buhay na Diyos ang kanyang dugo para po sa ating lahat. Para po maligtas, matubos ang ating mga kasalanan doon sa Kalbaryo ng Krus. Siya po yung great example. Siya po yung dakilang ehemplo po para sa pagpapatawad doon sa Kalbaryo ng Krus. Ang bugtong at buhay na Diyos, mga kaibigan at mga kapatid, ay dumating po siya sa napakaraming rason. Hindi lang po siya dumating sa iisang rason. Napakaraming rason kung bakit na naparito sa sanlibutan ng bugtong at buhay na Diyos. He came to forgive us of our sins and to empower us to forgive others. The love relationship that Christ, that our Lord Jesus Christ tells us is a mandatory for salvation. Yung love relationship yung relasyon natin, yung pag-ibig ng bugtong at buhay na Diyos is mandatory for salvation. Kasi sabi nga ng bugtong at buhay na Diyos na if you love me, keep my commandment. Merong love. At sinabi pa ng bugtong at buhay na Diyos diyan sa Lucas, Luke chapter 10 verse 27, purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Sinabi niya dito, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tinuruan po tayo dito ng bugtong at buhay na Diyos, mga kaibigan, mga kapatid, na yung pag-ibig na galing sa bugtong at buhay na Diyos is mandatory po siya sa ating salvation. Kinakailangan po siya, kumbaga isa po siyang sangkap para po sa ating kaligtasan. Dahil sinabi po niya dito na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ang iyong kapwa gaya ng sarili mo. At ito po yung the best way na ang ating bugtong at buhay na Diyos ay dinemonstrate po niya yung love niya sa atin. Kinuha po niya yung ating mga kasalanan, mga kapatid, at pinatawad po tayo ng bugtong at buhay na Diyos. Now, paano ba natin, mga kaibigan at mga kapatid, o ano ba yung paraan na ma-demonstrate din po natin yung ating pagmamahal sa ating kapwa? To forgive our neighbors, even those who are crucifying our characters. Diba? Kahit na po tayo, mga kaibigan at mga kapatid, kumbaga, grabe yung paghuhusga nila sa atin, grabe yung tawag niyan, kung sa Bisaya pa, pagbutang-butang. Pero kailangan pa rin po natin silang patawarin dahil yan po ang itinuro ng bugtong at buhay na Diyos. Magpapatawad lang po ba tayo sa mga taong hindi nananakit sa atin? Magpapatawad lang po ba tayo sa mga taong pinatawad tayo? Sinabi ng bugtong at buhay na Diyos diyan po sa Matthew 6 verse 15, na kung hindi mo patatawarin ang taong nagkasala sa iyo, hindi ka rin papatawarin ng Ama na nasa langit. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Kaya kailangan po natin, mga kaibigan at mga kapatid, na i-apply po natin yung forgiveness sa ating puso, sa ating buhay, lalong-lalo na po kung tayo po ay nananampalataya sa bugtong at buhay na Diyos. Kasi kung wala po tayong forgiveness, mga kaibigan at mga kapatid, hindi po tayo kaparte doon sa Kalbaryo ng Krus ng bugtong at buhay na Diyos. Kasi pinako na doon lahat. Yung ating pagka mapamataas, yung ating pagkamatigasin na puso, ipinako na doon sa Kalbaryo ng Krus kasama sa bugtong at buhay na Diyos. At ngayon dapat nating i-exercise, mga kaibigan, mga kapatid, ang pagpapatawad. At ang sunod na sinabi ng bugtong at buhay na Diyos, mga kaibigan, mga kapatid, sinabi po niya dito, you will be with me. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. And Luke chapter 23 verse 39 to 43,
Sinabi ng bugtong at buhay na Diyos, sinabi ng salita ng bugtong at buhay na Diyos, dun yon sa Kalbaryo ng Krus kasama yung dalawang kriminal na kasama niyang andoon sa krus, mga kaibigan at mga kapatid. Sinabi nung isa, kung nanood kayo ng mensahe ng ating mahal na Sister Debra Israel noong nakaraang Martes, ang topic po niya doon ay yung dalawang thief na kriminal kasama ng bugtong at buhay ng Diyos na ipinako doon sa krus. Sinabi nung kriminal na nasa kaliwa, hindi ba ikaw ang Kristo? Save yourself and us. Iligtas mo ang iyong sarili at kami. At sinabihan siya nung isa, nung nasa kanan, mga kaibigan at mga kapatid, ni-rebuke siya. Sinabi doon nung nasa kanan na kriminal na, hindi ka ba natatakot sa Panginoon? Maaring parehas tayo nandito ngayon, but kumbaga deserve lang natin na nandito ipako tayo, parusahan tayo dahil nakagawa tayo ng krimen. But itong taong ito, ang tinutukoy niya ang bugtong at buhay na Diyos, mga kaibigan at mga kapatid, wala siyang nagawang mali. At sinabi pa niya sa bugtong at buhay na Diyos, Jesus, Master, Lord, remember me when you come into your kingdom. At sinagot siya ng bugtong at buhay na Diyos, assuredly, I say to you today, you will be with me in paradise. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. At namatay ang bugtong at buhay na Diyos doon sa bundok na iyon, kasama yung dalawang kriminal. At yung dalawang kriminal, mga kaibigan at mga kapatid, ay nagrepresent po ito ng dalawang klaseng tao dito sa mundo. Pareha po yung dalawang taong iyon na kumbaga nangangailangan. Helpless sinners. Sila po ay makasalanan, mga kaibigan at mga kapatid, at nangangailangan po ng kapatawaran. And the two of them represents all of us. We are murderers, robbers, and rebels. Mga rebelde po tayo. We're, kumbaga, anong tawag niya, mga kaibigan at mga kapatid, gumagawa tayo ng sarili nating daan. Kumbaga, tumaliwas tayo sa kagustuhan ng bugtong at buhay na Diyos. Kaya, sinabi dito, mga kaibigan at mga kapatid, yung dalawang taong kriminal na iyon, parehas po sila na nag-alok or nag-ask na mailigtas sila ng bugtong at buhay na Diyos. Pero ano po ba yung kaibahan ng dalawang taong iyon? At sinabi na po ito ng ating mahal na Sister Debra Israel, pinalaliman na po na ito, and-explain na po ito noong nakaraang Tuesday, na yung dalawang taong yun, mga kaibigan at mga kapatid, pareha po silang humingi ng kaligtasan sa bugtong at buhay na Diyos. Sinabi po nung nasa kaliwa, kung ikaw ang Kristo, iligtas mo ang iyong sarili at kami. Will anyone be saved by if? Diba, minsan mga kaibigan, mga kapatid, meron po tayo mga what ifs sa ating mga isipan. And Jesus promises what we believe. Our Lord Jesus Christ, nag-promise po siya, mga kaibigan, mga kapatid, na kung tayo po ay mananampalataya, ang lahat po ng bagay na imposible ay magiging posible. Kasi yung word po, mga kaibigan, na if, napakadelikado po na salita yan, mga kaibigan at mga kapatid. It can separate the saved from the lost. Diba? But the other thief says, sinabi po niya dito, but the other thief says, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Yamang ikaw ay nasa parehong kahatulan at tayo nga ay makatarungan, sapagkat tinatanggap natin ang nararapat na gantimpala sa ating mga gawa. 'Di ba? Kumbaga ni-rebuke niya, mga kaibigan, mga kapatid, yung makasalanan, yung magnanakaw na nasa kaliwa ng bugtong at buhay na Diyos. And that is the meaning of repentance and confession, mga kaibigan. Minsan, kakaunti lang yung mga kriminal, mga kaibigan at mga kapatid, na nag-admit ng kanilang kasalanan. Kasi minsan nga, kahit tayo, huling-huli na sa akto, nagdi-deny pa. 'Di ba? Pero yung isang yun, mga kaibigan at mga kapatid, hindi po niya dininay ang kanyang kasalanan. Kumbaga, nag-confess pa po siya sa bugtong at buhay na Diyos, at humingi pa po siya ng kapatawaran sa bugtong at buhay na Diyos.
Now, the two thieves, mga kaigsuunan, mga kapatiran, one on the left and one on the right, represents everybody. We must repent and believe in Him kung tayo po ay humingi. Then we can be assured of something wonderful galing po sa bugtong at buhay na Diyos kung tayo po ay naniniwala at nanampalataya sa bugtong at buhay na Diyos. Kahit ang dyablo, mga kaibigan at mga kapatid, kaya niyang ipapako ang bugtong at buhay na Diyos doon sa kalbaryo ng krus. Pero hindi po niya mapigilan ang bugtong at buhay na Diyos na iligtas yung mga nangangailangan ng kaligtasan. Christ, our Lord Jesus Christ, mga kaibigan at mga kapatid, was able to tell that the thief, he would be in the kingdom. After the thief glorifies Jesus, our Lord Jesus Christ, we don't hear any words from Him. Diba? Siguro, nilasap na or pinapakiramdaman niya, nilasap na niya yung kagandahan, yung sarap ng assurance ng bugtong at buhay na Diyos na ibinigay sa kanya, mga kaibigan at mga kapatid. Akalain mo, andun na siya, malapit na siyang mamatay. Pero, napunta pa siya sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Pinatawad siya ng bugtong at buhay na Diyos at sigurado na ang kanyang kaligtasan. Ninamnam niya ang sinabi ng bugtong at buhay na Diyos na you will be with me. 'Di ba? In paradise. Kaya gano'n na lang kaya, mga kaibigan, mga kapatid, kagaan yung pakiramdam ng kriminal na iyon na nasa kanan ng bugtong at buhay na Diyos, na meron na siyang assurance na eternal life sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Tulad na lang sa atin, mga kaibigan at mga kapatid. Kailangan nating ma-feel assured, diba? Kailangan nating humakbang ng may pananampalataya at tanggapin ang salita ng bugtong at buhay na Diyos sa ating buhay. Katulad na lang po nung magnanakaw, na kasama ng bugtong at buhay na Diyos doon sa kalbaryo ng krus. Nung siya ay nag-suffer or na-discourage sa kanyang kasalanan. But ininbitahan po tayo ng bugtong at buhay na Diyos, mga kaibigan at mga kapatid, na tingnan natin na Panginoon at Hari ang bugtong at buhay na Diyos at magtiwala tayo sa bugtong at buhay na Diyos, na humingi tayo ng kapatawaran sa bugtong at buhay na Diyos, i-confess natin yung ating mga kasalanan sa bugtong at buhay na Diyos at maniwala tayo. Mananampalataya tayo sa bugtong at buhay na Diyos at ipagkatiwala natin ang ating buhay sa bugtong at buhay na Diyos na tayo or makakasama natin siya doon sa paraiso ng langit na mga langit. Diba? Amen, mga kaibigan at mga kapatid. Even when it have understandable to focus his pain and heartache, Jesus, our Lord Jesus Christ, remembered his mission. Kung bakit siya nandito sa sanlibutan, mga kaibigan at mga kapatid. Ano ba yung misyon ng bugtong at buhay na Diyos? To seek and to save the lost. Luke chapter 19 verse 10. Ang misyon ng bugtong at buhay na Diyos dito sa sanlibutan, mga kaibigan at mga kapatid, hanapin yung mga tupa niya at iligtas yung mga nangailangan ng kaligtasan. At hanggang sa huling hininga ng bugtong at buhay na Diyos, mga kaibigan at mga kapatid, nabuhay pa rin po siya sa kanyang misyon at sa kanyang layunin sa buhay. He is a man of mission. Diba? Ang bugtong at buhay na Diyos ay siya po yung man of mission, mga kaibigan at mga kapatid. Talaga pong tinatayo po niya, kumbaga ginampanan po niya ang kanyang misyon dito sa sanlibutan, mga kaibigan at mga kapatid. Na paano po tayo ngayon? Tayong mga nanampalataya sa bugtong at buhay na Diyos at tayong mga ambasador sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Minsan, mga kaibigan at mga kapatid, ang ating pagmamahal sa mundo, yung ating mga worldly na gusto, yung mga problema na ating hinaharap, mga kaibigan at mga kapatid, yan yung nakakapanghina sa atin, na minsan na nakakalimutan na natin kung ano yung purpose or ano yung layunin kung bakit andito tayo ngayon sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Kaya nanyayahan tayo ng bugtong at buhay na Diyos, mga kaibigan, mga kapatid, na tingnan natin siya bilang Panginoon at Hari
dahil andito po tayo sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos, manalangin po tayo at ipagkatiwala natin na sa bugtong at buhay na Diyos ang ating buhay. At sinabi po dito mga kaibigan, mga kapatid, yung pangatlong salita na ibinigkas ng bugtong at buhay na Diyos doon sa Kalbaryo ng krus. Woman, behold thy son. In John chapter 19 verse 25 to 27, mga kaibigan, mga kapatid, purihin ang bugtong at buhay na Diyos, nakatayo malapit sa krus ni Jesus ang kanyang ina, ang kapatid ng kanyang ina, si Maria na asawa ni Clopas at si Maria Magdalena. Nang makita nila si Jesus, nang makita ni Jesus ang kanyang ina roon at ang alagad na kanyang minamahal na nakatayo sa malapit, sinabi niya sa kanya, mga kaibigan at mga kapatid, babae, narito ang iyong anak, at sa alagad, narito ang iyong ina. Ang sinabihan po niya nito, mga kaibigan at mga kapatid, si Apostol Juan. Diba? Yung sinabi dito, mga kaibigan, mga kapatid, na babae, kumbaga woman. Sa time po ng ating bugtong at buhay na Diyos, mga kaibigan at mga kapatid, yan yung respect po nila sa mga kababaihan. Diba? Malaki po ang respeto ng ating bugtong at buhay na Diyos sa mga babae at ganoon na rin po sa kanyang ina. Kaya mula noon, mga kaibigan at mga kapatid, dinala ng disipulong iyon ang kanyang ina at laging iniisip ng bugtong at buhay na Diyos ang kapakanan ng iba, ang kaligtasan ng iba kahit na nasa sobrang paghihirap, pagdurusa at sakit ang dinanas ng bugtong at buhay na Diyos. Ayaw niya na, kumbaga, mapabayaan ang kanyang ina. Ngunit ano ba yung mararamdaman natin, mga kaibigan at mga kapatid, kung tayo yung nasa krus habang pinapanood tayo ng ating ina? Malamang, mga kaibigan, mga kapatid, abala tayo sa sarili nating pagdurusa. Kahit nga, mga kaibigan, mga kapatid, yung meron tayong splinter or yung tipak na natusok dito sa ating kamay or sa paa, dito sa ating mga balat, yung kumbaga sa Bisaya pa, nasalugsog ka. Gusto mo, mga kaibigan, mga kapatid, na malaman ng lahat na meron kang splinter sa iyong kamay. Gusto mong ipagsabi or i-voice out na merong masakit yung yung splinter na nasa iyong kamay. Pero dito sa bugtong at buhay na Diyos, mga kaibigan, mga kapatid, hindi niya inisip ang kanyang sariling pagdurusa, kundi iniisip niya ang kanyang ina, mga kaibigan at mga kapatid, kung mag-aalaga sa kanyang ina. At nababahala ang bugtong at buhay na Diyos sa pagdurusa ng iba at isinaalang-alang niya ang kanyang paghihirap at gayon din ang kanyang makalupang kapakanan. Kaya nga dito, mga kaibigan, mga kapatid, makikita natin ang bugtong at buhay na Diyos pa Jesucristo na nagpapako sa Kalbaryo ng krus. Siya po yung great example of selflessness. Hindi po siya makasarili, mga kaibigan at mga kapatid. But I think, mga kaibigan, mga kapatid, meron pong something spiritual na nangyayari dito sa sinabi ng bugtong at buhay na Diyos na woman, behold your son. At sinabi niya sa kanyang alagad na narito ang iyong ina. Dahil, mga kaibigan, mga kapatid, nagbibuild po ang bugtong at buhay na Diyos ng spiritual bond. Kasi po dito, mga kaibigan, mga kapatid, yung kanyang ina ay, kumbaga, niya doon sa kanyang disipulo, pinaalagaan niya sa kanyang disipulo na si Juan. Kaya nagki-create ang bugtong at buhay na Diyos ng spiritual bond and connection sa kanyang ina at sa kanyang mga disipulo. Kaya ngayon, mga kaibigan, mga kapatid, naalala niyo yung sinabi ng bugtong at buhay na Diyos sa Marcos 3:35 na purihin ang bugtong at buhay na Diyos sapagkat sino mang gumaganap ng kalooban ng Diyos, ito'y ang aking kapatid na lalaki at aking kapatid na babae at ina. Isa po sila sa pananampalataya, mga kaibigan at mga kapatid. Binibuild up po ng bugtong at buhay na Diyos dito yung spiritual family, yung spiritual love, yung spiritual connection natin. Kaya nga, di ba, dito sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos, mga kaibigan, mga kapatid, hindi tayo tinatawag na members. Tinatawag tayo dito, mga kapatiran.
Royal family tayo dahil isa ang bugtong at buhay na Diyos na ating pinaglilingkuran. At dito na po tayo mga kaibigan, mga kapatid, sa pang-apat na sinabi ng bugtong at buhay ng Diyos. Sabi po niya dito, "Why have you forsaken me?" In Matthew 27, verse 45 to 46, sinabi dito mga kaibigan at mga kapatid, purihin ang bugtong at buhay na Diyos mula sa katanghaliang tapat hanggang sa ikatlo ng hapon ay nagdilim ang buong lupain at nang malapit na ang ikatlo ng hapon, Jesus cried out loud voice. Sumigaw ang bugtong at buhay na Diyos mga kaibigan at mga kapatid, "Eli, Eli, lama sabachthani." Ang ibig sabihin po mga kaibigan at mga kapatid, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Meron po mga nangyayaring misteryo dito mga kaibigan at mga kapatid. Ang ating bugtong at buhay na Diyos ay both po siya mga kaibigan at mga kapatid, Diyos at tao, united in one divine person. The Father and the Son had been one. Pwede po siyang, kung sa atin lang mga kaibigan at mga kapatid, pwede po siyang mamatay na may karangalan. Pwede po siyang mamatay na may respeto sa kanyang pagiging Diyos. But, nagdusa pa rin po ang bugtong at buhay na Diyos na bilang tao. 'Di ba? Aktual na mamatay ng pisikal tungkol sa kanyang sangkatauhan. Bakit mga kaibigan at mga kapatid? Nang ang bugtong at buhay na Diyos ay pinako sa krus, pinasan niya ang mga kasalanan ng mga tao, ang kasalanan nating lahat. At doon nabawi ng bugtong at buhay na Diyos ang inagaw ni Satanas sa Garden of Eden. Ang katuwiran ng bugtong at buhay na Diyos. Dinala niya ang galit ng Diyos Ama para sa kasalanan ng buong mundo. Sinabi dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, mga kaibigan at mga kapatid, God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Ginawa siya ng bugtong at buhay na Diyos na walang kasalanan para bitbitin ang ating mga kasalanan doon sa kalbaryo ng krus para magkaroon tayo at makatanggap tayo ng katuwiran ng bugtong at buhay na Diyos. Yun yung nawala doon sa Garden of Eden, mga kaibigan at mga kapatid. Yung katuwiran ng bugtong at buhay na Diyos. At ngayon, mga kaibigan at mga kapatid, hindi po tayo nakikipagbaka para magtagumpay. Kundi nakikipagbaka po tayo ngayon, mga kaibigan at mga kapatid, dahil sa tagumpay, dahil doon sa kalbaryo ng krus, mga kaibigan at mga kapatid, meron na po tayong tagumpay. Dahil po, nagtagumpay na po tayo dahil sa bugtong at buhay na Diyos. Now, ano ba yung gagawin natin mga kaibigan at mga kapatid para po ma-express po natin yung ating pagpapasalamat sa sakripisyo na ginawa ng bugtong at buhay na Diyos doon sa kalbaryo ng krus? Willing ba tayong i-dedicate yung oras natin, yung talent natin, yung mga kayamanan natin sa bugtong at buhay na Diyos at sa kanyang kaharian? That is the big question, mga kaibigan at mga kapatid. Bilang tayo ay nasa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos, bilang tayo ay mananampalataya sa bugtong at buhay na Diyos, kaya ba nating ibigay ang oras natin sa bugtong at buhay na Diyos? Kaya ba nating ibigay yung pinaka-the best sa ating buhay sa bugtong at buhay na Diyos at para sa kanyang gawain sa kaharian? Now, mga kaibigan at mga kapatid, paano ba natin i-express yung gratitude sa sa sakripisyo na ginawa ng bugtong at buhay na Diyos? Okay lang ba sa atin na pumunta tayo sa sambahan ng bugtong at buhay na Diyos sa araw ng kanyang Sabat? Late tayo? Okay lang ba sa atin, mga kaibigan, mga kapatid, na yung kumbaga, yung ating isipan, nandun tayo sa sambahan ng bugtong at buhay na Diyos, kasi bukas, mga kaibigan, mga kapatid, ay time for worship na natin sa bugtong at buhay na Diyos. Dahil Sabbath day na, mga kaibigan at mga kapatid. At ito yung pinaka special day sa buong
linggo, mga kaibigan at mga kapatid, kasi makikipag-usap na naman tayo sa bugtong at buhay na Diyos. Okay lang ba sa atin, mga kaibigan, mga kapatid, na nakikinig tayo ng mensahe ng bugtong at buhay na Diyos, pero pag uwi natin sa bahay, mga kaibigan, mga kapatid, ay nakakalimutan lang naman din natin ang mensahe ng bugtong at buhay na Diyos. Kumbaga wala tayong presence of mind. Ha? Na-express na ba natin yung pagpapasalamat natin yan doon sa pagdurusa ng bugtong at buhay na Diyos sa kalbaryo ng krus? Saliksikin natin yung mga sarili natin, mga kaibigan at mga kapatid, na kung bakit minsan nanalangin tayo sa bugtong at buhay na Diyos at hindi pa dumarating yung kasagutan ng ating mga panalangin. Baka po may problema po talaga sa ating buhay, sa ating puso, o sa ating pananampalataya sa bugtong at buhay na Diyos. Ito yung oras, mga kaibigan at mga kapatid, na manalangin tayo sa bugtong at buhay na Diyos. Itanong natin sa bugtong at buhay na Diyos na baguhin niya yung buhay natin, baguhin niya yung puso natin, na ma-align tayo ulit sa kalooban ng bugtong at buhay na Diyos. Sinabi po dito, mga kaibigan, mga kapatid, sa 5 salita, na binigkas ng bugtong at buhay na Diyos doon sa kalbaryo ng cross. Sinabi po niya dito, nauuhaw ako. In John chapter 19 verse 28, purihin ang bugtong at buhay na Diyos, sinabi niya dito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay, kaya't upang matupad ang kasulatan, ay sinabi niya, nauuhaw ako. Obviously, mga kaibigan at mga kapatid, sinabi ng ating sa mensahe ng ating Sister Michelle nung Lunes na 6.5 na dugo ang nawala sa bugtong at buhay na Diyos. Dehydrated po ang bugtong at buhay na Diyos dahil po sa napakataas ng oras ng kanyang paghihirap. Binugbog, dinuraan, ang tawag niyan, nilatigo pa ang bugtong at buhay na Diyos, hinampas ang bugtong at buhay na Diyos, and worst, nilagyan pa siya ng tinik na korona sa kanyang ulo. Diba? Grabe yung dinaranas ng bugtong at buhay na Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Kung napanood niyo po yung Passion of Christ na palabas, kasi ano tayo ngayon, diba? Holy Week. At yun yung pananampalataya natin, mga kapatiran, na at dito pinapalabas yung mga palabas na Passion of Christ na pinako ang bugtong at buhay na Diyos doon sa kalbaryo ng krus. Kung nakikita natin yun, mga kapatid, napakasakit ng dinanas ng bugtong at buhay na Diyos. His tongue was swollen with thirst. Nauuhaw ang bugtong at buhay na Diyos. Dry na yung dila ng bugtong at buhay na Diyos. At sinabi niya, mga kaibigan at mga kapatid, nauuhaw ako. Ngunit, ang ginawa ng mga soldiers na nandoon, sa halip na bigyan siya ng tubig upang pawiin ang kanyang pagkauhaw, ay inalok siya ng mapait na alak. Natikman ng bugtong at buhay na Diyos. And of course, hindi po ininom yun ng bugtong at buhay na Diyos. But sinabi po ng banal na kasulatan ng bugtong at buhay na Diyos na naranasan, natikman ng bugtong at buhay na Diyos yung suffering na dinaranas ng mga tao. Our Lord Jesus Christ was fully a human being na makakaramdam po siya ng sakit, ng uhaw, ng pagod. Dahil po sa haba po ng kanyang pinagdaraanan, mga kaibigan at mga kapatid. Kung tayo lang noon, hindi na tayo abot doon sa bundok para ipako. Doon pa lang siguro sa nagpasan ng krus, wala na tayong hininga. Bagsak na yung katawan natin, pero kinaya ng bugtong at buhay na Diyos para matupad ang propesiya sa banal na kasulatan ng bugtong at buhay na Diyos at para po maligtas po ang ating mga kasalanan. Napakaganda at napakalaki ng pag-ibig ng bugtong at buhay na Diyos. Kaya ang bugtong at buhay na Diyos, mga kaibigan at mga kapatid, nakakaranas po siya ng pagkauhaw, ng sakit. Yung mga weaknesses, na-experience po yan ng bugtong at buhay na Diyos. Dahil nasa flesh po siya, nasa human being po siya,
nagkatawang tao po ang bugtong at buhay na Diyos para po maligtas ang ating mga kasalanan. At ano yung response natin dyan sa bugtong at buhay na Diyos, mga kaibigan at mga kapatid? Kung isigulaki lang po tayo dito sa mundong ito, lalong-lalo na po sa mga kabataan natin dyan. Sa kabataan, sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos, okay lang ba sa atin na magbasa tayo ng banal na kasulatan kapag sinasabihan tayo? Kasi minsan, mga kaibigan, mga kapatid, hindi talaga ako masyadong nagbabasa ng banal na kasulatan. Naririnig ko lang yung mga Bible story, ay mga mensahe every Sabbath. Ha? Oo, aminado ako niyan, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya nga nung sinabi ng ating mahal na Sister Debra Israel na meron kaming parte, magbigay kami ng encouragement, magdala ng mensahe ng banal na mensahe ng bugtong at buhay na Diyos dito sa palatuntunang Pastor Lahi Live, ay lahat kami kabado. Kahit nag-i-intro voice lang yan sila Sister Yuna at kay Brother Arayan, sinasabi nila kinakabahan sila. Dahil hindi talaga po basta-basta na meron na mga tagapakinig. Kumbaga, lahat kasi dito sa palatuntunang Pastor Lahi Live, iba-iba po yung lahat po makakakita kasi social media po tayo ngayon. At yung mensahe po ng kaharian ng bugtong at buhay na Diyos ay hindi po ako naniniwala na hanggang dito lang po yan. Sa Mindanao, sa Luzon, sa Visayas. At alam ko po na umabot na po yan hanggang sa ibang bansa, mga kaibigan at mga kapatid. At ano ba yung pang-anim na sinabi ng bugtong at buhay na Diyos? Sinabi dito ng pang-anim na statement o pahayag ng bugtong at buhay na Diyos, it is finished. Naganap na. Sinabi dyan sa Juan 19:30, purihin ang bugtong at buhay na Diyos, pagkatanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, naganap na. Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Finish na, mga kaibigan at mga kapatid. Ang misyon ng bugtong at buhay na Diyos ay ganap na napagtagumpayan ng bugtong at buhay na Diyos. Yan yung napakagandang balita, mga kaibigan at mga kapatid. Na-accomplish ng bugtong at buhay na Diyos ang kailangan niyang gawin. Yung mission niya dito sa sanlibutan, kung bakit siya naparito. Sinabi nga dyan, mga kaibigan at mga kapatid, sa John chapter 3 verse 16, purihin ang bugtong at buhay na Diyos, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish, but have everlasting life. Yung sumasampalataya sa bugtong at buhay na Diyos ay hindi mamamatay, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano bang sinabi niyan John 14:6? I am the way, the truth, and the life. Yun ang sinabi ng bugtong at buhay na Diyos. Kaya kung magtiwala tayo at ipagkatiwala natin ang ating buhay sa bugtong at buhay na Diyos, tsak magkakaroon tayo or makakatanggap tayo ng gantimpala galing sa bugtong at buhay na Diyos. Can we have everlasting life? Yes, mga kaibigan, mga kapatid. Kasi ginawa po itong posible ng bugtong at buhay na Diyos kung tayo ay mananampalataya sa bugtong at buhay na Diyos. Kasi sabi niya dito, mga kaibigan, mga kapatid, sa Hebrews chapter 12 verse 2, sinabi ng bugtong at buhay na Diyos, looking into Jesus, the author and finisher of our faith. Ang bugtong at buhay na Diyos ang may akda at siya rin ang tagapagtapos ng ating pananampalataya. Di ba? We are all paid by the blood of our Lord Jesus Christ doon sa kalbaryo ng krus. So He completed His plan for saving us. Nagampanan ng bugtong at buhay na Diyos, natapos ng bugtong at buhay na Diyos ang kanyang plano na iligtas tayo sa ating mga kasalanan. At tinubos niya ang ating utang. Ano ba yung utang natin, mga kaibigan at mga kapatid? Yung mga kasalanan natin. Di ba sinabi ng Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. Yun yung binayaran ng bugtong at buhay na Diyos doon sa kalbaryo ng krus. Kaya ngayon tayo, mga kaibigan at mga kapatid, we are living by grace. Pero, kailangan nating gawin ang kalooban ng bugtong at buhay na Diyos.
Binayaran niya yung mga kasalanan natin doon sa kalbaryo ng krus, mga kaibigan at mga kapatid, na dapat sana tayo ang ipinako doon sa kalbaryo ng krus dahil tayo yung makasalanan, hindi ang bugtong at buhay na Diyos. Pero dahil sa napakalaking pag-ibig ng bugtong at buhay na Diyos, ginampanan niya ang kanyang misyon. Tinapos niya ang kanyang misyon at napagtagumpayan ng bugtong at buhay na Diyos ang kanyang misyon. Na tayo mga kaibigan at mga kapatid, bilang tayo ay andito pa sa sanlibutan, ano ba yung misyon natin? Bilang tayo ay mga ambasador sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Bilang tayo ay nanampalataya sa bugtong at buhay na Diyos at andito tayo ngayon sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Ano ba yung misyon natin? Hindi lang naman siguro mga kaibigan at mga kapatid na hanggang upo at pakinig na lang tayo sa salita ng bugtong at buhay na Diyos. Ang iyong pananampalataya mga kaibigan at mga kapatid, nagsisimula po yan sa ating narinig. Pero hindi tayo makakarinig kung walang nagsasabi. Kaya magpasalamat tayo mga kaibigan at mga kapatid dahil merong mga sinugo ang bugtong at buhay na Diyos. Father Lai, Pastor Lai, at ganun din po sa nagpatuloy sa gawain, Sister Deborah Israel, sa mga pastors and elders. Sila po yung nagsishare ng salita ng bugtong at buhay na Diyos na kung ano yung natutunan nila, ano yung doktrina ng bugtong at buhay na Diyos na kanilang natutunan sa banal na kasulatan ng bugtong at buhay na Diyos at sa mga sinugo ng bugtong at buhay na Diyos, yun din yung ating natutunan bilang tayo ay nasa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. At yan yung mission natin mga kaibigan at mga kapatid. Matthew 24:14. Ipangaral natin ang kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. At kung may pangaral na natin itong mga kaibigan at mga kapatid, yung magandang balita patungkol sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos, ay darating na ang wakas. Yan yung hihintay ng bugtong at buhay na Diyos mga kaibigan at mga kapatid. Kaya minsan napapansin natin mga kaibigan at mga kapatid, noong last Sabat, narinig natin yung response ng mga pastors and elders patungkol sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Kaya purihin ang bugtong at buhay na Diyos pa Yesu Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Balik tayo mga kaibigan at mga kapatid. Ano yung last na sinabi ng bugtong at buhay na Diyos? Yung last word na na-utter ng bugtong at buhay na Diyos doon sa kalbaryo ng krus. Sinabi niya dito, Father, into your hands I commit my spirit. Sinabi ng bugtong at buhay na Diyos mga kaibigan at mga kapatid, Father, into your hands I commit my spirit. One of the characteristic of the great men of the Bible, they pick their time of death. Sila yung namili ng time ng kanilang kamatayan. Because alam nila na ito yung kalooban ng bugtong at buhay na Diyos. At yung kamatayan mga kaibigan at mga kapatid, part po yan ng plano ng bugtong at buhay na Diyos. Katulad na lang po ni Moses. Si Moses, mga kaibigan at mga kapatid, he climbed into the mountain at namatay. At alam niya na paparating na iyon sa kanyang buhay. And also Jacob, he had made an end of commanding his sons. He gathered up his feet into the bed and yielded up the ghost. Mababasa po natin yan sa Genesis 49:33. At ganun din po kay Samson, mga kaibigan at mga kapatid. Sinabi po niya sa Judges 16:30, let me die with the Philistines. He scheduled his death. At ganun din po ang ating bugtong at buhay na Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. The seventh and the last statement of our Lord Jesus Christ on the cross ay mababasa po natin dyan po sa Lucas 23:46. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. And when Jesus had cried out with a loud voice, and he said, Father, into your hands I commit my spirit. And having said this, mga kaibigan, mga kapatid, he breathed his last breath. Sumigaw ng malakas ang bugtong at buhay na Diyos. Sinabi niya, Ama,
Sa mga kamay mo'y ipagkakatiwala ko ang aking espiritu. At pagkasabi ng bugtong at buhay na Diyos doon, mga kaibigan at mga kapatid, nalagot na ang kanyang hininga. Sinabi pa ng bugtong at buhay na Diyos, "No man takes my life." Walang taong makakakuha sa aking buhay maliban sa bugtong at buhay na Diyos. Maliban sa kanyang Ama na sa langit ng mga langit. You cannot kill God. So He laid His life down, mga kaibigan at mga kapatid. The Romans was actually surprised that our Lord Jesus Christ ay namatay kaagad. Dahil dati, mga kaibigan at mga kapatid, sa panahon nila, sa panahon nung buhay pa ang ating bugtong at buhay na Diyos, yung mga kriminal, aabot pa ng isang araw bago mamatay. But our Lord Jesus Christ expired after about 6 hours. Hininga niya ang kanyang huling hininga. At yung balat niya, mga kaibigan at mga kapatid, ay faded to gray na. Kumbaga, namutla na ang bugtong at buhay na Diyos at He died all willingly. Namatay po ang bugtong at buhay na Diyos. Kusa po niyang ibinigay ang kanyang buhay. Ipinagkatiwala niya ang kanyang buhay sa kanyang Ama na nasa langit na mga langit. His last words, mga kaibigan at mga kapatid, ay ang mga salitang ganap na pananampalataya. Yung huling salita ng bugtong at buhay na Diyos ay salita ng ganap na pananampalataya. Words of complete faith. Natutuhan natin, mga kaibigan at mga kapatid, mula sa kanyang huling mga salita ng ating pananampalataya ay kailangang higit pa sa pakiramdam. Yung akala natin ay ganap na yung pananampalataya natin sa bugtong at buhay na Diyos. Kaya isigulakin na lang tayo dito sa mundo. Akala natin na kapag dumaraan tayo ng mga pagsubok sa ating buhay, ay kakayanin na natin, mga kaibigan at mga kapatid. Pero kung yung pananampalataya natin ay hanggang pakiramdam lang, wala sa gawa, hindi po natin mararanasan ang banal na espiritu ng bugtong at buhay na Diyos. Our Lord Jesus Christ knew His mission. He said, mga kaibigan at mga kapatid, "Father, I trust you." Ama, naniniwala ako sa iyo. And that's a perfect sample for us. Ang bugtong at buhay na Diyos, ipinagkatiwala niya ang kanyang buhay sa kanyang Ama, mga kaibigan at mga kapatid. Tayo ba? Kaya ba nating ipagkatiwala ang ating buhay sa Ama? Kaya ba nating ibigay ang buhay natin sa gawain ng bugtong at buhay na Diyos dito sa kaharian? Yan yung tanong sa atin, mga kaibigan at mga kapatid. Ang dami ko ng tanong. Yan yung tanong sa ating sarili, sa ating buhay, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya ba natin i-commit yung ating buhay sa bugtong at buhay na Diyos para sa gawain sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos? Sasabihin natin, oo, ibinibigay ko ang buhay ko para sa gawain sa bugtong at buhay na Diyos. Pero, nung isinugo kang magmisyon ka doon, hindi ka pumunta, tumiwalas ka ng landas. Mga kaibigan at mga kapatid, hindi natin masasabi na fully yung ating buhay ay commitment natin sa bugtong at buhay na Diyos. Ikinumit natin sa bugtong at buhay na Diyos o ipinagkatiwala natin sa bugtong at buhay na Diyos. Kung sa misyon pa lang dito sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos ay hindi na natin magampanan. Paano na lang yung ating pananampalataya, mga kaibigan at mga kapatid, nitong mga huling kapanahunan? Yung ating pananampalataya sa bugtong at buhay na Diyos. Kasi napapansin na natin, mga kaibigan at mga kapatid, na hinog na ang mundo. Sinabi nga, mga kaibigan at mga kapatid, kung naalala nyo pa yung mga mensahe ng last week, na
na isinishare namin ni Sister Michelle sa inyo na yung mundo, mga kaibigan at mga kapatid, ay kumbaga parang babaeng manganganak. Hinog na. Sa ating buhay, sa ating pananampalataya sa bugtong at buhay na Diyos, yung mga huling salita ng bugtong at buhay na Diyos na kanyang ibinigkas doon sa kalbaryo ng krus, may apply natin yun sa ating buhay, sa ating pananampalataya sa bugtong at buhay na Diyos. Ha? Sinabi ng bugtong at buhay na Diyos, unang-una mga kaibigan at mga kapatid, magpatawad. Diba? Kailangan nating i-apply yung pagpapatawad sa ating buhay. Dahil kung wala tayong pagpapatawad, mga kaibigan at mga kapatid, paano tayo patatawarin ng Ama na nasa langit ng mga langit? Now, if you're not doing it, mga kaibigan at mga kapatid, yung ipagkatiwala natin, yung buhay natin sa bugtong at buhay na Diyos. Ngayon, hindi bukas, hindi mamaya. Ngayon, mga kaibigan at mga kapatid, simulan nating ipagkatiwala ang bugtong at buhay na Diyos. Ipagkatiwala natin ang buhay natin sa bugtong at buhay na Diyos. Ha? Yung buo talaga, mga kaibigan at mga kapatid. At mararanasan natin kung gaano kaganda ang mamuhay ilalim sa kalooban ng bugtong at buhay na Diyos. Ha? Maaari tayong dumaan sa buhay na alam natin na sa kabila ng mga mapanganib na unos, mayroon tayong bugtong at buhay na Diyos na hahawak sa atin, sa ating mga kamay, sa ating buhay. Merong kamay ng bugtong at buhay na Diyos. Diba? Lagi nating sa awit ng ating mahal at kagalang-galang Pastor Lai, na hawakan mo ang aking kamay. Magpahawak tayo sa bugtong at buhay na Diyos, mga kaibigan at mga kapatid, dahil kung hindi po natin pahawakan sa bugtong at buhay na Diyos, may posibilidad po na kung tayo yung humawak ay makakabitiw po tayo, mga kaibigan at mga kapatid. Nung tayo, mga kaibigan at mga kapatid, na dumaraan tayo ng mga unos, bagyo sa ating buhay na akala natin, iniwan tayo ng bugtong at buhay na Diyos. Kaya ngayon, nasabi ng bugtong at buhay na Diyos, why have you forsaken me? Ha? Yun yung lagi nating sinasabi, mga kaibigan at mga kapatid, na kapag dumaraan tayo ng mga pagsubok sa ating buhay, hindi ko man alam, mga kaibigan, mga kapatid, kung ano yung dinaranas ninyo ngayon, ano yung struggle ninyo ngayon sa buhay, yung mga pagsubok nyo. Hindi ko man yun alam, mga kaibigan at mga kapatid, pero minsan dumarating sa punto na tinatanong natin ang bugtong at buhay na Diyos kung bakit niya tayo pinabayaan. Kung bakit akala natin iniwan tayo ng bugtong at buhay na Diyos kapag dumaraan tayo ng problema, ng mga pagsubok sa ating buhay, pero yung awit ng ating mahal na Father Lahi, mga bakas sa buhangin. Akala mo iniwan ka ng bugtong at buhay na Diyos, pero kinalong ka ng bugtong at buhay na Diyos. Hindi mo na paa yung nakikita mong lumalakad doon sa buhangin, mga kaibigan at mga kapatid, kundi sa bugtong at buhay na Diyos na yun. Karga ka ng bugtong at buhay na Diyos, kaya nga nanalangin tayo na hawakan tayo ng bugtong at buhay na Diyos para malampasan natin yung mga problema na dumaraan at dumarana sa ating mga buhay. Kailangan lang natin, mga kaibigan at mga kapatid, na magtiwala sa bugtong at buhay na Diyos. Diba? Every day in the morning, mga kaibigan, mga kapatid, kapag gumigising tayo, sino ba yung nananalangin pagkagising dito sa umaga? Mag-type po kayo ng amen kung kayo po ay nananalangin. Kapag sa umaga pagising nyo, inuuna nyo talaga yung mag-pray sa bugtong at buhay na Diyos. Hindi yung gadgets nyo, hindi yung mga trabaho nyo, kundi yung nanalangin sa bugtong at buhay na Diyos. Ha? Naniniwala ako, mga kaibigan at mga kapatid, na sa bawat umaga na dapat tayong manalangin ay sabihin natin sa bugtong at buhay na Diyos, Ama, into your hands I commit my spirit. Ipagkatiwala ko ang aking buhay. The seven statements of our Lord Jesus Christ on the cross, mga kaibigan at mga kapatid, ay hindi lang yun yung huling salita ng bugtong at buhay na Diyos. They are words of encouragement and revelation. They are the promises of God Himself.
Ang mga pangako mula sa bugtong at buhay na Diyos mismo. Pangako pala yun ng bugtong at buhay na Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Yung huling salita niya, yung 7 last words ng bugtong at buhay na Diyos doon sa kalbaryo ng krus, ay pangako yun mula mismo sa bugtong at buhay na Diyos. Na kung ipagkatiwala natin ang ating buhay sa bugtong at buhay na Diyos, makakasama natin siya sa kanyang paraiso, sa langit na mga langit. Ha? Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Sabi niya dito, mga kaibigan at mga kapatid, yung salita ng bugtong at buhay na Diyos na kanyang ipinahayag doon sa kalbaryo ng krus, ay isa po yung challenge para sa atin. Huling payo para sa atin na nananampalataya sa bugtong at buhay na Diyos. Na kung i-apply natin yun sa ating buhay, mga kaibigan at mga kapatid, magiging matatag tayo sa ating pananampalataya sa bugtong at buhay na Diyos. Ano sabi ni Apostol Pablo, mga kaibigan, mga kapatid? I have fought a good fight of faith. Nakikibaka tayo sa ating pananampalataya sa bugtong at buhay na Diyos. Sa katunayan, mga kaibigan at mga kapatid, ang kanyang mga unang salita pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, in John chapter 20 verse 15, purihin ang bugtong at buhay na Diyos, sinabi niya dito, "Woman, why are you weeping?" Dapat ba talaga tayong malungkot? Dahil ipinako or namatay sa krus ang bugtong at buhay na Diyos? Yes. Because He died on the cross and He made those 7 crucial statements dahil sa ating mga kasalanan. But now, mga kaibigan at mga kapatid, sinabi ng bugtong at buhay na Diyos, "You have nothing to cry about." He said to Mary, "Don't cry, I'm alive." Buhay ang bugtong at buhay na Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Wala tayong dapat na ikalungkot. Dahil natupad yung propesiya ng bugtong at buhay natupad yung propesiya sa banal na kasulatan ng bugtong at buhay na Diyos na siya'y na mabubuhay muli. Kaya't alam natin, mga kaibigan at mga kapatid, na maaari tayong magkaroon ng pananampalataya, pag-asa at kagalakan dahil sa ginawa ng ating bugtong at buhay na Diyos doon sa kalbaryo ng krus para matubos ang ating mga kasalanan. At panalangin natin sa gabing ito, mga kaibigan at mga kapatid, na tayo, tulad ng tinubos ng bugtong at buhay na Diyos na magnanakaw doon sa kalbaryo ng krus, ay maalaman natin na siya ang ating Panginoon at ang ating Hari. At tayo ay may lugar sa kanyang paraiso doon sa langit ng mga langit, mga kaibigan at mga kapatid. At higit sa lahat, sinulat niya yung telio, Greek word na ang ibig sabihin, mga kaibigan at kapatid, it is finished. Tapos na. Binayaran ng buo ng bugtong at buhay na Diyos ang ating pagkakautang sa kasalanan doon sa kalbaryo ng krus. Kailangan lang nating tanggapin ang bugtong at buhay na Diyos at kailangan natin siyang tingnan as ating Panginoon at ating Hari. At we are grateful, mga kaibigan at mga kapatid, na meron tayong Panginoon, meron tayong bugtong at buhay na Diyos na katulad niya, na inako ang lahat ng ating mga kasalanan at nagpapako doon sa kalbaryo ng krus para lang matubos ang ating mga kasalanan. Mapagpala tayo, mga kaibigan at mga kapatid, na meron tayong katulad, meron tayong tagapagligtas na katulad ng ating bugtong at buhay na Diyos. Willing maging magkatawang tao para sa kanyang mga anak. At nagiging example ang bugtong at buhay na Diyos sa magandang buhay. Ganap na buhay. Ilalim sa kalooban ng bugtong at buhay na Diyos. That He is even willing to sacrifice extraordinary suffering so that we can obtain salvation and eternal life. Purihin po natin ang ating nag-iisang bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Jesucristo, na pinakamakapangyarihan sa lahat. Para po sa ating huling mensahe nitong gabi, mga kaibigan at mga kapatid. Kumbaga sa Bisaya pa, ang hagit na ko sa matag-usa ka nato karon.
itutok nato ang atong mata sa bugtong at buhay na Dios. Ha? Itutok natin ang ating mga mata sa bugtong at buhay na Diyos. Kasi kung nakatutok yung mga mata natin, mga kaibigan at mga kapatid, sa bugtong at buhay na Diyos, lalong-lalo na noon sa kalbaryo ng krus. Makikita natin ang lahat ng paghihirap ng bugtong at buhay na Diyos. Pagtitiis ng bugtong at buhay na Diyos, yung mga dugo na ibinuhos ng bugtong at buhay na Diyos para sa atin, para sa iyo na nananampalataya sa bugtong at buhay na Diyos, kung bakit andito pa tayo ngayon. At kung bakit meron pa tayong chance na mag-repent at manampalataya, mag-serve sa ating nag-iisang bugtong at buhay na Diyos. We are so blessed beyond measure, mga kaibigan at mga kapatid. Na isa tayo sa kaunti na sinabi ng bugtong at buhay na Diyos na kanyang mga pinili na maging bugtong anak. Kaya sa gabing ito, mga kaibigan at mga kapatid, manalangin tayo sa bugtong at buhay na Diyos na ang lahat ng sinabi ng bugtong at buhay na Diyos doon sa kalbaryo ng krus ay maisabuhay natin, alalahanin natin, dahil napakahalaga nito bilang sangkap sa ating pananampalataya sa bugtong at buhay na Diyos. Hanggang dito lang po muna tayo, mga kaibigan at mga kapatid. Ang lahat po ng kapurihan at karangalan ay ibinabalik ko po sa ating nag-iisa, bugtong at buhay na Diyos, Panginoong Hesukristo, na pinaka makapangyarihan sa lahat. Ayun po ang mensahe ng bugtong at buhay na Diyos na atin pong pinagsasaluhan nitong gabi, mga kaibigan at mga kapatid. Ang atin pong tumpak na oras ay 8:36 na po ng gabi. Happy Sabbath po sa lahat po ng mga kapatiran natin na nanunood sa palatuntunang Pastor Lahi Live. At ganun din po, sa nanatili pong nagsubaybay sa bawat mensahe po dito po sa palatuntunang Pastor Lahi Live, sa atin pong mga kingdom citizens, mga pastors and elders. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat at happy Sabbath po sa ating lahat. At oras po, mga kaibigan at mga kapatid, na basahin po natin ang comment po ng ating mga viewers sa gabing ito. And welcome po sa mga bagong viewers po sa palatuntunang Pastor Lahi Live. At sabi po dito ni Elder Joel Badilla, salamat sa pulong sa bugtong ug buhi nga Dios Hesukristo, Sister Sheena. Sana magabay kanunay kanimo ang bugtong ug buhi nga Dios Hesukristo. Amen. Purihin po ang bugtong at buhay na Dios, mga kaibigan at mga kapatid. Alam niyo po, mga kaibigan at mga kapatid, talaga pong hindi po ang tawag niyan, hindi po talaga basta-basta yung anong tawag niyan? Nga masuguan ka ba? Hindi po basta-basta yung magdala ka ng salita na bugtong at buhay na Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Kasi hindi po atin yung salita na yan Salita po yan ng bugtong at buhay na Diyos na ipinaparating po niya sa bawat isa sa atin itong gabi. Sabi po ni Sister Elena Neri, purihin ang nag-iisang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos Panginoon Jesucristo na pinaka makapangyarihan sa lahat. Pastor Joseph Fabregas Fonte, happy watching po. Sister Ninita Bation, amen. At ganun din po kaya Brother Giovanni Yukada ng Binondo, Maynila. At Sister Fe Fabregas ng Lipa, Batangas. Sister Presi Fabregas ng Lipa, Batangas. At ganun din po kaya Brother Golden Ray Kabasag. Thank you, be. At sabi naman po dito ni Brother Golden Ray Kabasag, happy Sabbath day po, Sister Sheena. Shalom, alikim, shalom. Happy Sabbath day din po sa inyong lahat dyan, sa iyong buong pamilya. Brother Golden Ray Kabasag at sa aking pamilya dyan sa, Zamboanga del Sur. Ang aking papa, Joven Sinalilaba, nanonood siya sa atin ngayon. At ganun din sa aking kapatid, kay John Lee, kay Joven, at sa aking motherland, Sister Sally. At sabi naman po dito ni Sister Nelly Alabastro,
Happy Sabbath po sa ating mahal na Sister Debra Israel at kay Sister Sheena. At higit sa lahat, sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos Panginoong Heso Kristo na pinaka makapangyarihan sa lahat. Shalom, alikim, alikim, shalom. Pastor Jason De Leon, happy watching. Sister Michelle Uwayas Kabasag, ang atin pong chef cook. Kasama po niya kanina ang kanyang little mini-me, Sister Yuna Kabasag. At ganun din po kay Sister Mary Rose Hilton. Happy watching. Sister Angela De Leon Zumaraga, happy watching. At ganun din po kay Sister Micaela Diaz Valedor. Sister Merfel Garupa Cabrito Kabasag, happy watching. At ganun din po kay Sister Leonila Alarilla de la Cruz ng Nueva Ecija. Happy watching po sa inyong lahat dyan sa mga kapatiran natin sa Nueva Ecija. At ganoon din po kay Sister Myrna Elorde, happy watching. At kay Sister Ninita Bation, happy Sabat. Din po sa ating mahal at kagalang-galang na Presidente sa Gingharian, Sister Debra Israel. Sister Myrna Elorde, Nanay Patricia Matining. At sabi po dito ni Sister Myrna Elorde, happy Sabat po sa lahat ng mga kapatiran, lalo na sa intro girl and intro voice. Sister Mary Rose Remoto, happy watching. At sa ating licensed pastor, Marcos Turiba, happy watching po sa inyong lahat. Ayun, hindi ko na makita yung ibang comment. Siguro wala nang comment. Happy watching po sa ating 18,000 viewers sa gabing ito. At ang ating pong tumpak na oras, mga kaibigan at mga kapatid, alas 8:40 na po. At siguro, hindi na tayo kanta. Ayun, purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoong Heso Kristo na pinaka makapangyarihan sa lahat. Para po sa ating pagtatapos, mga kaibigan at mga kapatid, awit po tayo ng isang awiting handog papuri sa ating nag-isang bugtong at buhay na Diyos, Panginoong Heso Kristo na pinaka makapangyarihan sa lahat. Ayun, sabi po dito ni Sister Debra Israel, daghang salamat Sister Sheena, to God be the highest glory and honor. Amen. At bukas po mga kaibigan at mga kapatid, abangan po ninyo ang Pastor Lahi Live, alas 10 po ng umaga onwards. At mapapakinggan po natin ang mensahe ng ating Sister Debra Israel bukas po sa Pastor Lahi Live. Ang mensahe po ng bugtong at buhay na Diyos, Panginoong Jesucristo na pinaka makapangyarihan sa lahat. Awitin po natin ang awit na pinamagatang ang Leon sa Huda, Naghari na.
Sister or brother Juhara Garay Dangkag, welcome sa palatuntunang Pastor Lahi Live. Pastor Nestor Mangga, sabi po niya dito, Happy Sabbath at Happy Sabbath po sa inyong lahat dyan. Kasama po Sister Fe Mangga. Kita ko ang leon o kordero, kita ko ang leon o kordero, tungod na to, gilansang siya, kinabuhi, gihatag na, kinabuhi, gihatag niya. Makusog nga tingog na dunggan ko o kanya mitutok ko ang iyo, napadahunog na ang leon, nagpadahunog na, tapos na, tapos na ang gubat sa Kalbaryo, daog na, tapos na, tapos na ang gahom sa sala, wala na mga anghel na nag-awit sa buhay Diyos nagdaig, ang leon sa Huda naghari na, ang leon sa Huda naghari na. Ang kaluwasan na silyuhan na sa saman, sa kamot niya sa krus, nakita ta sa krus, nakita ta. Iwali ko ang gugmag kaluin niya, ang iyang buko gibubo na, gihugasan niya atong sala, gihugasan niya atong sala, tapos na, tapos na ang gubat sa Kalbaryo, daog na, tapos na, tapos na ang gahom sa sala, wala na mga anghel na nag-awit sa buwing Diyos nagdaig, ang leon sa Huda naghari na, ang leon sa Huda naghari na. Buhat ang kabubuton mo, alang na ko, ablihi ang
sa limbong ko. Dagay ko kusog o kaisog sa pagtuman. Gusto kong mabuhi sumala sa pulong mo. Ibayaw kong kahayag mo sa kalibutan. Tapos na ang gubat sa Kalbaryo, daog na. Tapos na ang gahom sa sala, wala na. Mga anghel na nag-awit sa buwing Diyos, nagdaig. Ang leon sa Huda naghari na. Ang leon sa Huda naghari na. Mga anghel na nag-awit sa buwing Diyos, nagdaig. Ang leon sa Huda naghari na. Ang leon sa Huda naghari na. Purihin po ang nag-iisang bugtong at buhay na Diyos, Penso Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Sabi po dito ni Sister Ninita Bation, dalaygon ang bugtong ug buhay nga Dios, Ginoong Hesukristo nga pinakalabing gamhanan sa tanan. Amen. Sister Sheena, dako jud kaayo atong utang kabubuton sa bugtong ug buhi nga Dios, kay pinaagi sa iyang pagkamatay dito sa Kalbaryo sa krus, nakabaton kitag kaluwasan. Wala kitay ikabayad sa bugtong ug buhi nga Dios. Nga sa tanan niyang sakripisyo, gawas lamang sa atong kinasingkasing nga pagdawat, kinasingkasing pag-alaga diha kaniya ug pagrespeto. Amen. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios, Sister Ninita Bation, ang kapikas sa kinabuhi ni Elder Nelson Bation. Ayan, Sister Micaela de Asis Valedor, at maraming salamat po sa ating mga viewers sa gabing ito. At hanggang dito na lang po tayo, at hindi po tayo pwedeng magpuyat ngayon dahil maaga po tayo magpuri bukas sa ating nag-iisang bugtong at buhay na Diyos. Sa pangalan ng nag-iisang bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng mga sinugo ng ating nag-iisang bugtong at buhay na Diyos, walang iba ang ating mahal at kagalang-galang Father Lahi. At ganoon din po sa pagbabalik sa Espiritu at kapangyarihan ng bugtong nasugo, walang iba ang ating mahal at kagalang-galang Pastor Lahi. At ganoon din po sa nagpatuloy sa gawain sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos, ang boses, ang kalmadong boses na sumisigaw sa gitna ng kaguluhan, walang iba po ang ating mahal at kagalang-galang Sister Debra Israel. Ang lahat po ng karangalan at kapurihan ay ibinabalik po natin sa ating nag-iisang bugtong at buhay na Diyos, Panginoong Hesukristo na pinaka makapangyarihan sa lahat. To God be all the highest glory. Shalom.